kaugnay nitong balitaan na to, makakapanayan po natin sa kabilang linya si Police Lieutenant Colonel Joseph Geoffrey Lyndon Lim, ang chief ng Traffic Enforcement Unit ng QCPD. Magandang hapon, Colonel Lim. Bong Nebria po para sa biyaheng IC. Yes, Sir Bong. Magandang hapon po. Magandang hapon din po sa lahat ng tagapakinig po. Ito po si Colonel Lim, kabrad ko po ito sa Guerrero, no. So pagpasensyahan niyo na po kung sa panayam natin nadudulas kaming magtawagan ng bro, ano. Pero Colonel Lim, matanong ko lang, kailangan ba talagang sampahan yung driver na nahulugan nung tumalon, even though na meron namang mga CCTV, meron ding dash cameras na nakunan on board sa sasakyan niya at saka dun sa kasunod niya sasakyan. Despite all these videos, nararapat ba talaga na sampahan siya ng kaso na reckless imprudence resulting to homicide? Sir, bali, una-una po, gusto namin magpasalamat po sa time na binigay niyo po sa amin ngayong hapon. And ito rin po ay magandang venue para i-clarify po namin yung mga information po na naibigay at yung baka po mali yung intindi din po ng ibang nakakabasa. Ang dami rin po kasing lumalabas sa social media, sir. So, i-inform ko lang din po kayo na ito pong driver as of 4 o'clock po this afternoon ay na-release na po sa custody ng Quezon City Police District. Tama po yun, sir. Pag may mga insidente po na gano'n, talagang ang driver po na involved ay i-hold muna for investigation para po malaman kung meron bang pananagutan yung driver, kung may negligence po ba sa part ng driver, kung may mga violate po ba siyang mga batas, and kung ano po ang possible niyang crime kung meron man na regarding po sa insidente. Pero dito po sa case po nitong tumalon po sa LRT, malinaw po doon sa mga evidence po na nag-gather natin sa CCTV, sa dashcam, and sa mga eyewitnesses po natin na ang 23-year-old po ay talagang tumalon, and it just so happened na pagtalon po niya, nagkataon na nandun sa harapan mismo ng sedan, yung pagbagsak po ng bata. Yes, sir. Pero, Colonel Lim, yung sasakyan niya na-impound ba after the incident? Opo, kasama po yun na nasa custody ng PNP kahapon at pati rin po yung driver. So, na-release na rin pati yung sasakyan? Opo, na-release na rin po pati yung sasakyan, sir. So, bro, paano tong inquest na isinagawa sa kanya, na inquest na siya? Ito ba ibig sabihin yung pagkaka-release sa kanya, naka-bail siya o release until further investigation? Ano yung pagkaka-release sa kanya? Sir, bali po, hindi po siya nag-undergo ng inquest. Hindi. Kasi po ito po, linawin ko lang, hindi po siya na-inquest. Nirelease po siya kasi tinitingnan pa po natin kung talagang may liability po ba itong driver. And in fact, sir, even yung family, yung parents nung tumalo na bata, they are morally convinced na wala pong negligence dun sa part. Kasi nakita naman po nila yung evidence ng mga nakahalap po ng QCPD, pinakita po namin sa kanila, and malinaw po na talagang nasa maling pagkakataon lang siya at maling lugar during that incident, sir. So ayun mga ka-DWIC, linawin po natin, hindi po na-inquest ang driver. So he was released based on evidences na wala po siyang pananagutan sa insidente na to. So wala pong inquest na naganap. Pero tama po yung sinasabi ni Colonel Lim na kadalasan, lalong-lalo na po kung mahirap yung walang malinaw na ebidensya na magpapalaya dun sa driver, talaga pong iniimbestigahan muna. And minsan, katulad po nung nangyari dyan sa yung sinalubong ng motorsiklo, yung SUV na pababa ng off-ramp ng NLEX, nakasuhan po yung driver na yon, reckless imprudence resulting to homicide. And then napatunayan din eventually pagsampa naman. Tama, di ba, Colonel Lim, pag naisampa sa piskalya, pag sinabi ng piskalya na based on the evidences, there's no enough evidence to proceed with the case,
inaano naman na, di ba? Pinapalaya na yung ano, yung kung yung involved in the accident. Yes, sir. Depende po sa findings ng fiscal Fiscal, oo. kung either dismiss po or release for further investigation. Oh, yun. Okay, okay. So, bro, ano na nangyari dun sa ano sa biktima? Alam mo, talagang awang-awa kami doon dahil based on our CCTV footage, 10:31 nangyari yung insidente ng pagtalon. Alas 3 na, nandun pa rin, ano? What happened with the delay? Was it the Soko or the funeral parlor na pipick up? Actually, sir, bro, nagpunta po ako dun sa area ng mga after lunch. At ang talaga pong inantay doon ay yung funeral of choice nila na kukuha. And kaya po ang ginawa na lang namin doon para po ma-issue traffic after po na ma-process ng Soko yung place of incident. Titinabi na po namin muna yung katawan po ng biktima and also yung vehicle ay dinala na po agad sa traffic sector po natin. Oo, tama kasi nung tinabi nyo, akala namin wala na, sabi namin cleared na. Sir, hindi pa, nandun pa yung tao, hindi pa nakukuha. So we refocus our camera, nakita nga namin na nandun pa, no? So it is pala, di ba sa mga crimes na to, ay sa mga insidente na to na may namatay or anything like that, isn't it yung sa Soko o yung crime lab, whatever it is, ang provide na kung sang punerarya dadalhin? Hindi naman kailangan i-autopsy, ano? Option po ng family, sir, kung gusto nila ipa-autopsy or not. Pero ang talaga pong nagdadala na noon after na ma-process po ng ay yung funeral services po. Ang usual na nagdadala po ng cadaver. Yeah. So, the reason why there was a delay is that yung parents ang namili kung anong funeral parlor dadalhin yung anak nila. Tama ba yon? Yes po, sir. And also, wala rin po kasing other available funeral during that time kasi nga po sobrang na-congestion na po yung traffic dun sa area. Opo. So, ang ginawa po natin dun sa funeral po nila, pinahatak pa po natin para makarating agad ng mas mabilis. I know kasi kung if we have just received kung saan manggagaling yon kasi tama yan, ano, Colonel Lim. Actually, nung inaan namin na teka, nadidelay na yung punerarya palagay ko dahil nagta-traffic na both northbound and southbound Naipit na yung mga mag-U-turn no from southbound to northbound, naipit na. And inaan namin saan manggagaling para mapahatak na. Ganun din pala yung ginawa nyo na pinahatak nyo na yung yung van na yon. But anyway, good na kahit paano, kahit na delay na nakuha na naibsan yung traffic before yung tinatawag nating rush hour nung hapon na yan. No, yes, dahil napakabigat talaga ng traffic na naidulot niyan. Anyway, Colonel Lim, matanong ko lang, sa mga insidente ba na ito, meron ba tayong maaring gawin na intervention? No, paigtingin ba yung security diyan sa mga istasyon na yan para siguraduhin na walang mag-a-attempt na mga pasahero na tatalon? Because we've seen sa mga footbridges na ginagamit nila minsan na tumatalon. Ito bang sa MRT station na to, wala bang security measures na gagawin para maiwasan na yung gantong insidente na may tatalon na gagamitin yung platform nila? Actually, sir, kanina patuloy po kami nakikipag-ugnayan dun sa different agencies, especially po dun sa LRT station na yon. And nabanggit po na sa amin kanina na ongoing po yung kanilang planning at yung pag-uusap para po masiguro na yung kaligtasan po ng mga kababayan natin na gumagamit po nung LRT station na yon. And para po ma-ensure din nila na wala nang ganung insidente na mangyari pa sa hinaharap. Yun nga no. Actually, alam mo bro, nung una naming ina-assess, this could be a slip, no? Hindi yung tumalon talaga. Baka nadulas, no? Yun ang iniisip namin, kaya sabi namin, antay natin investigasyon kasi baka mamaya tumalon nga, no? Hindi namin
isip kung paano tatalon na may mga railings, may, di ba yung harang yan halos taas ng shoulder Yes, sir. So inakyat niya. Opo, yun din po ang tinitingnan talaga namin kahapon kung maaring sumampa lang siya doon, nadulas, or may Nadulas, tumulak, or kung ano man yung reason. Pero malinaw po doon sa CCTV ng LRT na talaga pong umakyat siya. Actually, iniwan po niya yung kanyang bag and tumalon po. Was it instantaneous ba to, Colonel Lim, based sa CCTV ng MRT, or was it nag-isip muna, palakad-lakad, bago umakyat tumalon? Matagal, sir. Matagal. Bago matagal. mga siguro, mga 3 minutes po siya nag-stay doon sa area. Pasilip-silip siya doon sa kalsada. At so parang pag tinignan niyo po talagang malalim yung iniisip ng bata before niya ginawa talaga yung pagtalon. So talagang yun nga ang inaano natin, dapat marunong tayo yung mga security personnel maybe, or kahit yung mga ibang pasahero, if there are mga red flags na ganyan, there are signs na maaring mag-commit ng suicide, dapat pinipigilan na. Pero nobody is prepared for this kind of scenario, and talagang nakikiramay kami doon sa mga magulang. It's really very unexpected na graduating, di ba? Was he graduating that day kahapon o graduating this year? Graduating this year na po according to the family. Well, nakakalungkot itong mga balitang ito, pero congratulations to QCPD for handling this well. At yun nga, kahit nagkaroon tayo ng nagka-traffic tayo, the contingencies that was laid out, para naman sa mga kababayan natin na bumabiyahe ng northbound and southbound ng EDSA at that time, para hindi naman po ganun kabigat ang magiging traffic. Anyway, bro, Colonel Geoffrey Lim, mabuhay kayo sa QCPD. Congratulations. At we hope that we could invite you more sa program namin if there's anything that we could help you with in announcements or traffic contingencies nyo. This program is open for you. Yes, sir. Maraming salamat po, and always support din po kami sa inyo. Partner po tayo sa road safety advocacy po natin. Maraming salamat, Colonel Lim. Ayan po si Colonel Thank Lim you, sir. ng QCPD DTEU.